sa Diyos na tayo muling naririto upang mag-aral ng kanyang mga salita. At kung kayo po may banal na kasulatan, makipagbukasan po sa aklat ng Salmo 67, talatang 1 hanggang 6. Pinulit ko po sa Psalms chapter 67, verse 1 to 6. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at sabay-sabay po natin basahin. Nasumpungan na po. Salamat sa Diyos. Ako po muna sa una. O Diyos, maawa kayo at kami ay inyong pagpalain. Ipakita niyo sa amin ang inyong kabutihan. Upang malaman sa lahat ng bansa ang inyong mga pamamaraan at pagliligtas. Purihin ko sana ng lahat ng tao, O Diyos. Sana'y matuwa ang lahat ng tao sa mundo at umawit sa kagalakan. Dahil ang inyong paghandol ay matuwid at makatarungan at sila'y inyong pinapatnubayan. Purihin sana kayo, O Diyos, ng lahat ng tao. Sumagana sana ang ani ng mga lupain. Pagpalain sana tayo ng ating Diyos at magkaroon sana ng takot sa inyo ang lahat ng tao sa mundo. Amen. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos at ang umaga po, alitan po natin siya. Hallelujah. Oh, my heart.
sitwasyon, Lord Jesus. Hallelujah. At mga Panginoon, karumihan na susubuhin mo sa bawat isa. Nagpapalinis ko kami, nagpapakumaba sa inyong harapan, Panginoon. Upang kami karapat-dapat sa aming paglapit, sa aming pagsamba at pagmumuri sa inyong dakilang pangalan, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakawalan, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabuhay ng may kabanalan dahil kayo ay Diyos na pangalan. Hallelujah. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na masunod ang inyong kalooban at hindi ang kagustuhan naman, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming po namin ang katagumpayan na yung gawain, Panginoon. Hallelujah. Sa pagsama ng banal na Espiritu sa inyong lingkod, Panginoon, nagkagaling upang maghayo na yung mga salita, Lord. Patuloy po kayo magbigay ng kapangyarihan sa kanya, Lord Jesus. Hallelujah. Sa aming makikinig, Panginoon, kung sa iyo po ang aming pusong isipan, nung matanggap po namin ang iminsay mahalay sa umang ito, Lord, dahil ito man ay pagpapalo, pagtutuloy na pagtuturo sa aming buhay, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan, Panginoon, kayo din kami nananatiling tapat sa inyo, Lord. Lagi kayong nariyan para sa amin, Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na aming nararanasan, Lord. Panginoon, lagi sa pagsubok na pinahihimutan ng aming nararanasan, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Dahil kami hindi ang aming pinagayaan, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na tulad na kailangan bawat isa, Panginoon. Sa mga nanghihina, Lord Jesus, kayo magpatuloy na magbigay ng kalakasan, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po patatagin ang aming pananampalataya, Lord. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Banal na Espiritu, malaya ng pumiro sa bawat isa sa amin, Lord. Punuin niyo po namin, Panginoon, banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito po ang ganahin at sa inyo namin nagkakatiwala ng gawain. Sa inyo naman po ang mas na papuri pagsamba ang dakitan sa aming pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi po tayo nakatayo at pangunahan mo tayo sa pag-alita ni Sister Jerica. Hallelujah. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan nga po muna natin ang ating Panginoon. Alam po natin ang Diyos ay mabuti at kalooban niya na tayo lahat ay narito upang pupurihan siya. Kaya po sabay-sabay po tayo umawig sa Kanya. Hallelujah. For he heals the broken hearted.
ang Diyos na aming tagapagligtas. At tunay nga na kayo ang unang umibig sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay nagkaroon ng pagkakataong umibig din naman sa aming mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy pong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Kayo, O Diyos, ang siyang may pagkakataon sa amin na inyong pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, Jesus.
pagnanasa na lumapit sa Kanya, na siya'y tawagin palagi, hindi lamang sa mga oras na mabuti ang ating kalagayan, lalong higit, O Diyos, sa mga bagay, mga sitwasyon na kami mababa, na nararamdaman namin na kami nag-iisa, ngunit alam namin, O Diyos, hallelujah, na kayo ang kaibigan, kayo ang aming kublihan, kayo ang aming laging natatakbuhan, at handaan ninyo kami, Panginoon, laging kukupin, O Diyos, napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi namin masabi sa mga salita, walang salita ang higit na makakahigit sa inyo, Panginoon, makakapag-describe kung gaano kayo kabuti sa bawat isa. Kaya we worship you, O Lord, in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Worship you. In spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang pag-ibig. Hallelujah. Amen. Salamat sa Diyos at kayo po ay masaya. Amen. Sa kami po lahat ay tumayo at pagin po natin ang isa. Masaya makasama mo kayo sa Diyos umiibig ang puso ko'y masaya makasama ko kayo sa Diyos umiibig dahil ang pagkasama kanyang hanapin Panginoon natin ako'y masaya makasama ko kayo dahil sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya makasama ko kayo sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya makasama ko kayo sa Diyos umiibig. Ay pinapagusta ng kanyang daming kaisa. Iko'y nalilo ako'y masaya makasama ko kayo dahil sa Diyos ay kayo po mga kapulang po mga kapulang at mga karinig na po kayo ng salita ng Diyos na nalala ng aming pagpapagula at pagpapagula. Hallelujah. Sa mga nanay na narito, happy birthday po. Ilan po ba ang nanay natin dito? Tatlo lang, apat kami. Apat lang kami, ano? Mother image. Salamat sa Panginoon sa mabuting bagay na tayo sa araw na ito ay nasa tahanan ng Panginoon at sa mga na tahanan, nananalian. Talagang yung ibang ina pinakatawa na sila ay ina ng tahanan. Kaya sa bahay lang. Pero salamat sa Diyos, tayo ngayon ay narito sa tahanan ng Panginoon at purihin ang Diyos dahil siyempre sa atin ng Panginoon. Wala po tayong wifi mamaya para mabigyan daan yung araw ng mga nanay. Kaya kung kayo po ay lalabas, lumabas kayo, pumasok lang ulit po kayo. Halaman sa ganun makapagsari-sari din ang bawat pamilya. Kung kayo po ay may banal na kasalatan, makipagbukasan niya po kayo sa akin, sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, Lucas, Kapitulo 1, talatang, sinala na po natin dito sa
26. Amen. Hindi na po bang masupungan? Dahil lalagay kayo, hindi na magaling sa salita ng ating Panginoon. Lucas Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 38. Dahil po lahat ng ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa layo ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ng ating David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagapat si Maria sa sinabi ng anghel, inisip niyang mabuti kung anong ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Mag-ahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang pag-ahari niya ay walang katapusan." Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano po ito mangyayari dahil lalabag ako?" Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na spirito at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol ay papanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Magiging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntisin sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baon siya, pero 6 na buwan siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria, "Alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi mo, at iniwan siya ng Amen." Dahil manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo. Alam namin na sa umagang ito, naririto kayo sa aming kalagitnaan. At sa sino mang naririto, Lord God, na nais na makilala kayo ng kanilang buhay, at nais nilang magkaroon ng katugunan at sagot sa kanilang mga katanungan, kayo, Panginoon, ang kikilos at aabot sa bawat isa sa kanila. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu, at patuloy ng banal na dugo niyo siya, patuloy na lumukod sa amin, maging sa buong lugar na ito at pinagdadalo sa luming gawain. Sa inyong papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Diyos dahil sino ko nakalala ng ating naging mensahe ng Panginoon last year about Mother's Day. Mother's Day. Patungkol ito kay Bathsheba. Diba? Pakiyo mga bata, pakilover ng voice up. Ayan. Si Bathsheba. So, alam natin noon na iniisip natin, Bathsheba, kilala natin siya bilang mga ngalunya. So, pagka binanggit pa lang yung salitang Bathsheba, ay iniisip na natin, isang babaeng makasalanan. Isang babaeng mga ngalunya. Pero na unawaan natin, at natatanda niyo pa po ba? Si Bathsheba ay mula sa lahi ng mga godly person. Dahil mula sa kanyang ama na si Eliam, ito ay lalaki o ama na kung saan ay mayroong takot sa Diyos at kung saan ay isa sa mga mighty men of valor ni David. Ilan lang ang mga yan. Pangalawa, ang kanyang lolo ay si Ahithophel. Si Ahithophel ay isang advisor ni David. Kaya naisulat ni David ang Psalms chapter 55 verse 12 to 14. Ano sabi doon? Basahin nga muna natin bilang pagbabalik tanaw. Sapagkat saglit lang naman po ang ating pag-uusapan tungkol sa mensahe na pag-ibigay niya sa atin. 55 verse 12 to 14. Salmo 55, talatang 12 hanggang 14. Magtitiis ko kung kaaway ko ang pumuputya sa akin, kung ang isang taong galit sa akin ang magmamalaki sa akin, maiiwasan ko siya. Ngunit mismong kagaya ko, kasama ko at kaibigan ko, ang sa akin ay nangiinsulto. Dati malapit kami sa isa't isa at magkasama pa kami pumupunta sa templo ng Diyos. At tinutukoy na po dito ay si Ahithophel. Bakit? Close po kasi talaga sila. Alam niyo po ba si Ahithophel, ang lolo ni Bathsheba, tinuturing kapag binasa natin sa 2 Chronicles ay tinuturing na kapag nagpayo ay kagaya ng payo o salita ng Diyos. Na para pag sinabi ito ni Ahithophel, binigyan ka niya ng advice, yung advice na yun, tiyak mula sa Panginoon. Ganun siya ka-anointed.
Ganon siya sinasama ng Panginoon. Kaya ang sambahayan ni Bathsheba, hindi ito mababang uri ng pamilya. Hindi rin ito mahirap na pamilya. Kumbaga sa lipunan natin may sinabi ito. Nakaposisyon ito sa gobyerno. Dito mahirap. At makikita rin natin na talagang pinalaki siya sa godly fear. Meron silang banal na pagkatakot sa Panginoon. At doon ay makikita rin po natin sa buhay ni Bathsheba, para sa wala na nakarang taon, baka nakalimutan niya. Si Bathsheba noong panahon na ibinigay na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Nathan, Prophet Nathan, ang hatol para kay David. Hindi hinatulan ng Panginoon si Bathsheba bilang isang makasalanan. Kanina lang ibinigay ang hatol, kay David lang. Bakit? Si Bathsheba that time, nung tinanong siya ni David, sino ka ba? Ang sabi ni Bathsheba, ako po si Bathsheba, at ako po ay may asawa na, at ang aking asawa ay si Uriah na inyong lingkod. Isa rin sa mga mighty men of valor ni David, si Uriah. Pero after niyang malaman niyo, kinuha niya pa rin si Bathsheba at si Uriah. Purihin ng Diyos, nagbunga ang kanilang pagtatali. At ito'y nagbunga ng isang sanggol na kung saan pangalan nila ay namatay. At anong dahilan? Dahil sa kasalanan na ginawa ni David. Hindi binabanggit yung kasalanan ni David at ni Bathsheba. Si David na. Pero salamat sa Diyos, sa dinami-dami ng babae at naging asawa ni David. O iisipin natin, bakit sa lineage ni Bathsheba dumaan ang tagapagligtas? Si Solomon. Kaya nga sinabi, ang ibig sabihin ng Solomon ay peace, kapayapaan. Kaya, bagamat dumating sa tagpo na mali ang ginawa ng kanyang magulang, pero naroon pa rin makikita natin ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Bathsheba. Ang Diyos kapag tayo pinatawad, hindi lamang niya tatakpan yung sugat na nilikha natin. Talagang i-elevate pa tayo, itataas pa tayo ng Panginoon. At hindi niya gagawin na yun, ang sugat na yun ay maging tinik, bagkos ito ay maging crown sa ulo natin. Binigyan siya ng karangalan ng Panginoon. Bakit? Kung papansinin ninyo, sino ang binabanggit dun sa Proverbs 31. Ano sabi doon? Sino ang hari doon na tinutukoy? Si King Lemuel. Jimwell ka pala. Si King Lemuel. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng King Lemuel? That is pet name of Bathsheba for Solomon. Sino nagsulat ng aklat ng kawikaan? Solomon. At ang tawag ni Bathsheba kay Solomon ay ano? Ay kay Solomon ay Lemuel. Okay? Yun ang pet name niya. Kaya nga di ba, pag pangalan ng anak natin, Timoteo. Ang tawag natin minsan, Timot. Yun ang pet name natin. Kay Peñel, anong pet name natin dyan? Negre. Kita naman, hindi ba? Kaya, okay, black is beautiful. Kaya naka-black siya ngayon. Binawi na. Kaya salamat sa Panginoon. At doon ay makikita natin, ininantulad ni Solomon at ipinakita niya kung anong uri ng ina itong si Bathsheba. Uri ng Panginoon. So, nung last period yun, at ngayon ay pag-uusapan natin yung nanay naman ng Panginoon Jesus. Nagulat ako, sabi ko kanina, baka ako yung uri. At sabi ni Sek, nang makinig ka sa Karaya, sabi niya, marami, sabi kasi ni May, marami na daw mother dito sa church. Nanangit niya ko si Mima, nanay na. Ano ba yun? Sabi, oo, sino anak niya? Sabi ko siya, alam ko na kung bakit. Kasi si Mima ay nanay ng Diyos. Patawarin. Dahil si Mima ay nanay ng Diyos. Hindi ako ang nanay ng Diyos. Si Mima ko. Iba yung nanay ng Diyos. Si Mary yun o si Maria. O, ayan ha. Si Maria.
Tuloy, yan na lang ang pag-uusapan natin ngayon si Karaya. Si Maria. Hindi si Mima. Purihin ang Panginoon. Pansinin natin doon sa ating binasa. Pag-usapan natin yung tatlong katangian ni Maria. Na masasabi natin na, kasi kung tatanungin, nagkakita kayo ng isang ina, ay ng isang anak. Pag sinabi natin na, magpapakait naman ng batang na. Tsaka alam mo na, alam mo ba wala akong masabi dyan? Alam niyo ba kung kanino nagre-reflect yung ugali ng mga anak? Sa magulang, lalo na sa ina. Kasi yan ang laging kasama. Sino dito ang malapit sa nanay niya? At ikaw, bakit ikaw mawin? Dapat mawin ka para binagyan mo. May dala siyang bag. May dala kang bag, hindi ka talaga. Talaga kayo? Wala pong budget pa kami. Ha? O diba? Sino pa dito ang malapit sa ina niya? O malapit sa ina ng iba? You know, mas malapit sa ina ng iba kaysa sa sarili niyang ina. Salamat sa Diyos, pero pag iniisip ko, paano kaya nga? Kasi fully man, ang Panginoon na narito sa lupa. Tama po ba? Hindi naman siya Diyos eh. Nagkatawang tao talaga siya. Mahirap kaya maging nanay ni Jesus? Hindi siya kung ano eh. Kung madali lang. Kung tayo tatanong, mahirap kaya maging nanay ni Jesus? Madali lang. Sabi mo na. Parang ang hirap. Kasi yung expectation, no? Kaso, Mabait siya. mapalad kasi mabait siya. Wala kasalanan. Walang kapintasan eh. Yeah. Diba? Yun lang. Walang kapintasan. Pero parang ang hirap din. Paano mo kaya pero mo, paano ka makikitungo doon para hindi magkasala yung anak mo? Ano sabi sa Ephesians chapter 6, sa mga sumusunod na talata, mga magulang, huwag niyong ibuyong sa pagkakasala ang inyong mga anak. Pansinin natin sa umaga nito, yung katangian ni Maria bilang isang ina. A mother called by God submits completely to the will of God. Alam niyo po ba, pag ikaw ay naging ina, mapalad ka. Amen? Sino dito ang nagsisisi? Sa mga ina na narito. Ilan lang tayo. Apat lang tayo, Michelle. Sino dito nagsisisi na naging ina siya? Lalo na kung wala sa kapanahunan. Kasi ano sabi doon sa binasa natin kanina? Maria, bukod kang pinagpala. Bakit siya sinabihang bukod siyang pinagpala? Dahil siya'y maglilihim ng isang sanggol. Alam niyo mga kapatid, hindi pinag-uusapan kung ipapanganak mo ay magiging mamamatay tao o magiging mabuti o ano pa man yan. Basta ang mahalaga, blessed ka once na naging ina ka. Amen? Kaya sino dito masaya na siya ay ina? Mukhang ina. A mother image. At least may imahe ng pagiging ina. Kayong mga dalaga, huwag kayo magnasa agad na maging ina. Batang ina. Alam nyo, hindi madali maging ina. Pero yung salitang sabi na blessed, alam natin kung ano nangyari kay Maria. Alam niyo po ba ang kwento ni Maria? Tsaka niyo sabihin sa akin na talagang blessed si Maria. Biriin mo, sino ang gagaling niya sa kanyang sinapupunan? Tagapagligtas lang naman ng sangkatauhan. Pero alam natin ang kwento tuwing araw ng Pasko, kung anong pinagdaanan ni Maria at kung gaano kalayo ang nilakbay ni Maria at ni Jose para lamang umalis doon sa lugar kung saan siya nanganak, kung saan siya dapat nanganak papunta. Doon sa lugar na mula dito hanggang Quezon, ang kanilang nilakbay, sakay ng hayop. Wala pa punong Innova, wala pang Fortuner, wala pang Rambo noon, wala pang Wigo, ano pa man. Asno lang, o kabayo man yan, ang sinakyan ni Maria. Take note, buntis po siya noon. Ako nga, hindi buntis eh. Pag sumakay sa motor na yun ilang oras lang na biyahe, 2 oras at kalahati. Aba, hindi na kaya ng katawan.
sa mga dalaga, baka di pa kayo makarelate. Pero hindi po madali talaga maging buntis. Sabi nga nila, sita daw sa kalsada buntis eh. Kasi kayo naman nakakad. Ay, nakakita ba kayo ng buntis na rin naman nakakad? O wala naman. Pag naglakad ang buntis, ganyan. Kasi nakilanan dyan. Ayun kami, nakaganon. Kayo naman eh. Kaya patunayan niyo sa akin ang buntis eh kapag naglakad, akala mo ano. Kaya, buntis siya. Naglakbay mula dito hanggang doon sa Quezon. Si Ate Hindi Ami po daw. yung sasakyan. Si Ate Ami. Pag magbuntos, saka si girl. Magagana. Si Girlie daw at siya may pag nagbuntis, gano'n. At ganun kalayo. Siyempre siguro nagpapahinga rin naman sila. Hindi naman, kawawa naman yung asno, o kaya yung kabayo sa sakay. Pagkatapos noon, diriin niyo, yan ba ang blessed, pinagpala, ito pagiging ina na ito? Doon sa lugar na pinuntahan nila, wala man lang gusto magpatuloy sa kanila. Kasi malapit na siya. Alam niyo, pag malapit na daw mga anak, pasensya na po kayo. Hindi ko talaga masasabi sa inyo kung gaano kasakit ang mga anak. Kasi hindi ko po talaga naranasan pag-ibig. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi nila na masakit yung balakang, yung umiikot daw yung sakit. Kasi hindi na ako nag-labor. Bagaman, malakas pa ang boses nila sa akin. Alam nyo, sa live pagka binabalikan nila, yung mga pastor natin, kasi alam niyo ba kung nawahan sila yung mga pastor natin na makikinig sila at manonood sila ng live. Kasi yung mga sermon, nakakatulog din sa gano'n. Parang may isi-sermon din pagka ano. At alam niyo, hindi ko kasi naranasan mag-labor. Bagamat, halimbawa, ngayong araw, pumutok na pala yung palubigan ko. So, kinabukasan pa ako nanganak. Kasi hindi naman sumasakit. Hindi rin, ayun pala, hindi na siya bababa. Kasi wala nang tubig eh, na magpupush. So, hindi ko naranasan talaga sumakit. Ako yung nakailang ikot na doon sa kampamento sa sentro. O yun nga sa walang Jericho. Bumagsak na sa dami ng ikot ko. Hindi talaga siya sumakit. Kaya pumunta na ako doon sa OB-GYN at pag-check, wala na daw kung wala akong panubigan. So, kailangan ko na pumunta sa ospital para doon ay i-check yung, lagyan ako ng machine sa tiyan para malaman kung okay pa ba yung heartbeat ng bata sa loob. So, napa-fluctuate na siya. On and off na yung heartbeat ni Timothy, kaya kailangan ko ng mas mabilis. Kaya hindi ko po talaga naramdaman kung paano ang labor. At salamat sa Panginoon, etong si Maria, pero alam niyo, pagka nakikita ko ang mukha ng mga nanay na nanganak, si Pastora Ana, kasi nauna yung dugo sa kanya. Tapos may edad pa siya, si Pastora. Talagang gumagano siya sa padrasa siya. Gumagano. Sabi ko, ano ka ba? Sakit ba? Sabi ko, siyempre, hindi ko naman alam. Kung hindi na siya makapagsalita, kung kinakailangan siya rito ay lampusin niya. Dahil sa sakit, hindi na alam kung ano yung sabi niya talaga masakit siguro. Si Maria po, malapit na siyang manganak. Pero wala pa rin gustong magpatuloy sa kanila. Wala silang choice kasi lalabas na yung bata. Saan sila napadpad? Sa sapsaban. Ang sapsaban po kasi noon, mostly, ang ginagawang kulungan ng hayop, pag sinabi sapsaban, kulungan ng hayop, ay mga kweba. Syempre, ano makikita niyo sa sapsaban? Sa kulungan ng hayop? Oh, siguro walang gaano ilaw noon. Diba? Pagpalagay mo madilim, kasi na may dalang ilaw naman siguro. Ano pa? Siguro yung amoy. Kahit bagong linis yan, yung singaw ng hayop, maangko na hindi mo maintindihan, mangangamoy pa rin yan. May makikita ba kayong papag doon sa kulungan ng mga hayop? Wala. Tiyak dayami, meron. Kaya, sasabihin nyo, kapag ka binanggit dito, yung salitang blessed, you are blessed and highly favored by God. Pag sinabing blessed and highly favored by God, hindi yan nakahiga sa bed of roses. Amen? Ibig sabihin, blessed ka kasi marami kang pagdadaan ng hindi madali. Pero sa kabila nun, pinagkatiwalaan ka ng Diyos na pagdaanan mo yon at mapagtatagumpayan mo yon. That's why you are blessed. Dahil maraming mga tao
Simpleng pagsubok lang, hindi na malagpasan. Bibigay na yung utak, bibigay na yung katawan. Pero salamat sa Panginoon, ang pagiging ina ay isang bagay na sinasabi sa atin, you are blessed and highly favored by God. Kaya mga magulang, mga ina ng tahanan na narito, blessed kayo kahit sasabihin nyo minsan, hindi naman ako blessed sa mga anak ko. Ang blessed sa Biblia ay hindi nakahiga sa bed of roses. Ang blessed talaga ay maraming pagsubok at hindi madadaling sitwasyon na pagdadaanan. Na hindi mo inaakala, ikaw bilang isang ina na pinili ng Diyos na magdala ng tagapagligtas sa sinapupunan, ang ini-expect dapat natin ay ganito. Dapat may mga anghel na maghahanda ng dadaanan ko patungo doon sa lugar na pupuntahan ko. Dapat mayroong banda na sasalubong sa akin dahil ang aking daladala ay tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi. Kabaligtaran. Walang banda. Bakit? Kaya nga nabuo yung kantang Silent Night. Diba? Napakatahimik ng gabi nang dumating ang tagapagligtas. Pansinin natin doon sa ating binasa kanina. A mother called by God submits completely to God's will. Mga ina ng tahanan, ito ang isa at unang makikita natin sa buhay ni Maria. She completely submit to the will of God. Pansinin natin, yung binasa natin kanina, Lucas, Kapitulo 1. Talatang 20. Dito po, 28. Sinabi ni Gabriel kay Maria, matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel, inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya, tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niya, si David. Pagkatapos, pansinin natin dito sa 34, nagtanong si Maria sa anghel, paano po ito mangyayari ngayong dalaga pa ako? Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na spirito at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mo si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon sapagkat walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi niyo at iniwan siya ng Ama. Alipin ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang kalooban. Mga kapatid, alam natin na hindi magkakaloob ang Panginoon ng isang sanggol sa atin kung wala itong purpose. Amen? Ang dahilan kung bakit ibinigay ang sanggol na si Jesus at inilagay sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay dahil mayroon itong pagkakagamitan. At hindi rin nagkamali ang Diyos kung sino ang pipiliin niyang paglagyan ng kanyang binhi upang magkaroon ng sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Mga kapatid sa Panginoon, huwag nating questionin ang Panginoon sa pamamaraan na ginagawa niya. Huwag nating questionin ang Panginoon, bakit ako pa? Wala akong asawa. Bakit ako pa ang nabuntis? Gayong hindi naman ako paninindigan nung lalaking nakabuntis sa akin. Samantalang sila, gustong-gusto nila maging ina, pero bakit hindi na lang sila? Mga kapatid, huwag natin questionin ang Panginoon sa bagay niya. Hindi binabase rito ang kakayanan. Amen? Hindi tinitingnan ng Diyos kung anong kakayanan meron ka. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano ang gusto niyang mangyari, ang kalooban ng Diyos ang siya masusunod. Kahit gustuin natin, kung hindi kalooban-loobin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Isa lang ang dapat nating maunawaan. Pag ibinigay ng Diyos, may dahilan. At alam ng Diyos ang kakayanan,
ng bawat mga magulang na paglalagyan niya ng sanggol. Alam niya, bakit si Maria? Nagkataon pa naman na si Maria ay engaged na kay Jose. Kasi noon, kapag ikaw ay engaged na, may tawag sa iyo fiancé, automatically, kayo ay mag-asawa na. Wala doon na boyfriend-girlfriend. Mag-asawa na bagamat hindi pa sila pwedeng magsiping. Kaya mga kababaihan, si Jose nakapag-antay. Si Maria bilang isang babae, pinanatili niya kanyang purity, pagkababae. Kaya alam niyo, ang Panginoon, hindi pwedeng magkamali sa kanyang mga paraan. Huwag nating isipin, bakit sila wala? Huwag mong questionin ang pamamaraan ng Diyos. At dito makikita natin kay Maria bilang isang ina na tinawag ng Diyos. Naroon talaga, she completely submits to the will of God. Ibig sabihin, nakaramdam din si Maria ng takot, ng pagkabagabag, di ba? Pwede mo nga naman, ikaw kasal, kumbaga, engaged ka na. Tapos malalaman ng mga tao, buntis ka. Pwede kang pag-usapan ng mga tao. Lalo na alam nila, hindi pa naman kayo nagsisiping, aba, Jose, may nakap na sa'yo. Di po ba, isang malaking kahihiyan yun. Pero bagamat nabagabag si Maria, naroon pa rin ang pagpapasakot niya completely sa kalooban ng Panginoon. Hindi na niya inisip yung mga bagay kung paano yun mangyayari. Basta alam niya, sa Diyos walang imposible. Kaya ganun na lamang yung total submission niya na inilagak sa Kanya. Mga ina ng tahanan, tulungan tayo ng Panginoon that we as a mother completely submit to the will of God. As a mother, ilaw ng tahanan, kaya nga di ba nabanggit ko naman? Anong tawag sa iyo? Ilaw ng tahanan. Pero anong tawag sa asawang babae? Anong another term for asawang babae? Ina. Ano pa? Ano ba tawag? Ha? Nanay. Mama. Mami. Nima. Ano ba? Ano pa ang tawag sa ina? O sa asawang babae? Bukod doon. Mudra. Ano pa? Ito nga pala, ang aking babae. May bahay. Ayan. Mga babae, kapag kayo ay nag-asawa, lagi yung tatandaan, huwag kayong lalayas pag kayo ang nagkagalit. Kayo ang may bahay. Tandaan niyo yan. Di ba nag-aaway din ang mag-asawa? Oh. Kapag nag-aaway, ano ang talagang madalas na ginagawa ng babae? Alis. Di ba? Wala ka dyan sa napakatalis ako. Oh. Huwag kang umalis. Ikaw ang may bahay. Siya wala. Siya ano siya? Haligi lang siya. Di ba ang ama? Haligi ng tahanan. Kaya nga sabi ko nun eh, pag ang haligi marupok, bagsak ang bahay. Kaya sa kanya yun, Father's Day, June. Saka na kayo mga tatay, mother and ina. Nanay, ikaw ang bida, hindi bida-bida. Sa araw na ito, kaming mga nanay ang bida. Hindi kami bida-bida, ha? Purihin ang Panginoon. Mga, alam nyo, ang mga ina, isa sa ugali niyan, konsentidora. Sa totoo lang, minsan, purihin ang Diyos. Dito, mapapansin natin ang kailangan pala para makapag-raise tayo ng isang anak, kagaya ni Jesus, kailangan ang mismong ina fully submitted to the will of God. Kasi kung siya mismo hindi nagsasubmit sa kalooban ng Panginoon, ano ang mangyayari dun sa kanyang tinuturo? 10% makukuha ang ugali ng anak sa paaralan. 10% sa mga taong nakakasalamuhan.
80% sa tahanan, lalo na sa kanyang ina. Yung anak ko. Kaya, pansinin ninyo ang ugali ng mga anak niyo. Kanino mas lamang ang nagaya? Kasi siya yung nasa lahat. Kaninong ano? Sa iyo, si Ish. At si Ado, si Ish. Talagang alam na. Hindi. Talagang alam mo yung ano niyan. O si Ish talagang ano. Si Jerry kanino. Kaya nga sa sobrang tayo, hindi nagsasalita. Kaya, o si Sams, kanina nagmana. Pabis naman kay Ming. Kaya, sa'yo talaga yung mana. May dalaga pa si Ming. Kaya tatlo nga yung gamit ko. Yung chinelas ko. At yung mga gamit yan, yung mga ano-ano. Salamat sa Diyos. Alam niyo karamihan talaga sa ina. Open niyo na, ano naman mo sa akin? Kaya salamat sa Panginoon. Mga ina, ito talaga ang kailangan natin. Completely submissive to the will of God. Kailangan natin ng kahit minsan may takot na nararamdaman, may pangamba, bagamat nababagabag, alam niyo ba madaling magpanik nanay? Oh, mga okay daw nanay. Diba? Kagaya ni Sister Mary Jane, lagnating lang ang ano, Judith, ikaw ang bawa dyan. Bako mo ngayon, tumirik ang mata niya. Eh, anak niya yun. Sa sobrang kami na lang, binibigay niya sa ibang anak na kasi kahit na yun, hindi na talaga niya, ano, paano niya talaga, parang siya pa ang unang mamamatay. Kapag kayong anak niya ay nilalagnat, ganun na lang siya. Kaya, totoo yun. Bagamat, minsan may bagabag, may takot, may alinlangan, pero kapag pala tayo ay naroon na nakapaloob sa kalooban lagi at fully submissive to the will of God, alam mo, lagi sinasabi yun na, kaya nga kapag papasok na sila sa school, basta't may pagkatiwala ko na sila sa Panginoon, kung ano naman ang pagbiyanig at nasa school sila at may nangyari hindi maganda, basta ang mahalaga ay pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Kasi hindi ka sa isang ina ang mabagabag. Hindi ka sa isang ina ang mag-alala. Advance bang mag-isip? Diba? Kaya ako, si Peña na, mag-i-immersion. Sabi ko, girlie, dyan lang yan sa Ayala. Hindi ko alam kung saan ba yan. Sa Glorieta. Sabi ko, girlie, yan daw si Peña na. Iniisip ko, baka mag-i-stage mother pa ako. Hindi, atid sundo ko pa. Hindi yan, pwede. Sabi ko, girlie, atid daw si Peña na. Tapos ituro mo kung ano ang sasakyan, ha? Kung ano, tapos tingnan mo yung mga tao, baka may katabi siya na, ano? Alam mo yun, kaya natin naman ni Girlie. Pero natuto naman na siya patuloy. Kaya masaya naman ako, minsan nakikita ko siya kumakakilos. Kaya sinisikap ko pag nandito ako, nilulutuan ko talaga siya ng ulam, bakon. Kasi kaya hanggang sa makalis, kaya yung mother image niya, kapag rosas, ito na lang ang lutuin na ng maaga. Gusto ko bagay makakain talaga ng maayos. Salamat naman sa Diyos. Basta't ako na may nahan dito. Pati si Danica damay. Aba, minsan, si Danica, nagluto ako ng ulam. Dahil ako lang, wala ang mga worker, ano. Nagsandok na ako, pinagluto ko na ng ulam at kanin. Sandok na ako kay Penila sa baunan niya. Di dumating siya, nakabihis na, doon ka lang bless. Kinuha niya yung baunan ni Pen. Sabi ko, saan ka pupunta? Saan mo dadalhin yung baunan ni Penila? Lalagyan ko po ng ulam. Bakit mo lalagyan ng ulam? Hindi po ba ako magbabaon? Magbabaon pa, pero hindi mo yan baunan. Ba't mo muna rin yung kay Penila? Pinagluto na ko ba? Posible naman pagsandok pa kita. Parang, ikaw na magsandok. Wala ka bang dalang baunan? Meron po. Kunin mo yung baunan mo at magsandok ka. Kasi pag ginawa na yung baunan ni Penila, wala nang baunan ng anak ko. Pinagluto ko na. Gusto pa talaga pagsimplihan. Diba ko ba? Talaga lang. Kumbaga, hanggat kaya ko po, sa totoo lang, dahil nga ang mga ina ay overacting at saka baga laging nag-aalala, advance mag-isip, kapag ka po talaga siguro kung ako ay isang plain housewife, yan talaga ang ginagawa. I see to it na nayahatid sundo sila. At
alam mo, safe sila, pati pagkain, pati damit, gusto ko maayos ang lahat. Pero dahil nasa ito na yung pagkakatawag ng Panginoon, salamat naman ang nagbibigay ng Panginoon na makakatuwang para umalalay sa kanila. Purihin ng Diyos, mga kapatid, mga magiging ina ng tahanan. Tulungan tayo ng Panginoon habang hindi pa po kayo ina ng tahanan. Mag-practice na kayong mag-fully submit to the will of God. Dahil pagka yan ay nakasanayan nyo na nakagawian, hindi na magiging mahirap para sa inyo pag kayo ang nanay na ipagkatiwala ng buong-buo ang inyong pamilya sa Panginoon. Ngayon pa lang, habang wala pa kayong mga anak, matuto na kayong mag-submit ng buong-buo sa Panginoon. Pangalawa, ang isang ina na tinawag ng Diyos. Kasi si Maria, tinawag ng Diyos di po ba? Hindi niya sinabi, sino naghahanap dyan ng paglalagyan ng kanyang anak? Willing ako! Kaya mo sinabi ka rin si Maria. Kundi siya talaga yung pinili at tinawag ng Diyos. At ang unang tinawag ng Diyos, kinakailangan, fully submissive to the way of God. Pangalawa, a mother called by God does not have to be perfect. Ang iniisip kasi natin, ang Diyos ang pumili sa akin. Alam na, kasi perfect ako, wala akong kapintasan, kaya ako ang pinili ng Diyos. Asa kahit sino man na naririto, huwag mong isipin kaya ikaw ang pinili at tinawag ng Diyos kasi the best ka, magaling ka, hindi ka nagkakasala, fit ka para sa ministry na to. Hindi yun ganon. A mother called by God does not have to be perfect. Minsan nga, hirap pa yung makitang wala kang kamali-mali. Magiging mataas ang expectation. So, huwag tayong mahiya na malaman ng mga tao at makita ng mga tao na tayo ay nagkakamali. Paano paraan makikita natin na itong si Maria ay naging pumalya rin? Saan tagpo? Ano sabi doon sa tagpo na kung saan ay yung naghimala ng, anong unang himala na ginawa ng Panginoon? Ayan, wine agad kayo Gusto nyo agad, inuman agad Water turn into wine. Yun yung unang himala na ginawa ng Panginoong Jesus. Ngayon, ano nangyari doon? Anong tagpo na pagkakamali ni Maria? Anong tagpo doon? Ano? Nalasip si Maria. Anong tagpo? Pansinin natin sa John. John chapter 2. Ayan. Verse 1. Basahin natin. John chapter 2 verse 1. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, babae, huwag po ninyo ako pangunahan. Hindi pa dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin nyo anumang iutos niya. Sa ibang salin po kasi ay parang pinangungunahan ni Maria ang Panginoong Jesus na gumawa ng iman. Gayong hindi pa naman panahon para kumilos ang Panginoon. Mama, ina ng tahanan, hindi masama na malaman at makita ng mga anak natin na nagkakamali rin tayo. At mga anak, huwag niyo isipin na perfect naman ang ina niyo. At iisipin niyo, nanay pa naman siya, tapos ganyan siya sa amin. Hindi po perfect ang mga nanay natin. Hindi po ako perfect. At kahit si Maria na pinagpala at bukod na pinagpala sa babaeng lahat, hindi rin po siya perfect. At kung makikita natin sa buhay ni Maria, maging siya man, kailangan rin nga niya ng kaligtasan. Di po ba? Kasi siya rin ay makasalanan. Hindi siya perfect. Nagkakamali rin siya. At patawarin kami ng Diyos kung minsan
Pinangungunahan namin ang aming mga anak sa kalooban ng Diyos sa buhay nila. Sa mga pinaplano nila at sa plano ng Diyos sa buhay nila. Minsan ako din ako na-rebuke ng Panginoon. Kasi wala namang inisip ang isang ina kundi mabuti para sa kanyang anak. Tama po ba? Meron bang ina na anak kailangan maging maganda ka, makinis ka? Kasi ihahanda kita para doon sa isang broken. Alam niyo ba yun? Yung sa isang club. Para doon ay makahanap ka ng isang parokyanong mayaman. Wala namang ina na gusto yung mapangamakang. Meron isang post ng isang kapatiran. Ang nanay niya ay pastor. At meron siyang 3 anak. 2 dalaga at isang lalaki. Hindi ko babanggitin ang pangalan ko sa kanya ng kilala niyo. Dumating ang 3 na ang kanyang ina na pastora ay kasi wala silang tatay dahil hindi alam ng nanay niya na nung panahon na yun ay may asawa na pala ang tatay niya kasi nasa ibang bansa. At pagkatapos nun ay nabuntis ang nanay niya at 3 sila. Dumating ang 3, pastora na yung nanay niya, gamit na sa gawain ng Panginoon. Namalayan ko ay hindi na pala nagpapastor. Pagkatapos, ilan ay sumama siya sa isang lalaki na dati niya ang klase ng childhood sweetheart mo. So, ang mga anak, apektado. Tandaan natin, mga anak, apektado talaga tayo pag gumagawa ng hindi maganda ang ating magulang, ang ating age. Di po ba? Lalo na, sabi nga sa lipunan natin, katagkap-tanggap pa pag lalaki ang nagbahay. Pero pag babae, lalo na may mga anak kang dalaga, 2, tapos nakikisama siya sa hindi naman sila kasal. Yung nanay niya, itutuloy pang pastora pa man din. O, sige na, masakit man sa amin yan. Pero yun ang katotohanan eh, we're not perfect. Tapos sabi nung anak niya, nag-post siya, hindi man namin maunawaan kung bakit kayo nakapasok sa ganyang sitwasyon. Pero dahil sa kahirapan at sa mga sitwasyon na hindi naman natin gustong mangyari, gayon pa man, wala kaming karapatan na kami mismo inyong mga anak ang humusga sa aming sarili ina. Tama po ba mga anak? We're not perfect, mother. Hindi kami perfecto. Nagkakamali din kami. May mga pangit din kami. Kahit si Maria, may kapintasan din siya. Kailangan niya rin ang kaligtasan kasi makasalanan din siya. Pero wag namang maging daan na mismo sa sariling anak namin. Alam niyo ba, yun lang magdesisyon kami na dalhin kayo sa sinapupunan namin ng 9 na buwan ay hindi madali. Lalo na sa mga tagpo na hindi naman sinasadya na nabuntis kami. May mga ina na hindi nila ginustong mabuntis sila. Pero nangyari. Pero sa kabila nun, tiniis nilang dalhin sa sinapupunan yung batang iyon. Desisyon yun. Na yun lang isipin natin kung sila man ay hindi naging mabuting ina sa atin. Naging pabayang na siyang ina sa atin. Sana wag magmula sa atin na tayo pa yung magsasalita ng hindi maganda sa kanila. Kaya nga alam ko, naging issue lang sa Facebook. Ito ba? Yung i-honor mo pa rin ba ang nanay mo? Kahit ganito ang ginawa sa'yo? Tapos sasabihin nyo, ina mo pa rin yan. Igalang mo pa rin, dahil nanay mo pa rin yan. Pero kahit ganito na nangyari sa'yo, dahil sa kagagawa niya, dahil sa pagpatol niya sa lalaki niya, pati ako, ginahasa o ginawa ng hindi maganda. Yan ba, sasabihin nyo na patawarin pa rin, tanggapin, dahil kundi dahil sa kanila, hindi ako nagsilang sa puto nito. Mga kapatid, kaming mga ina, hindi nagkamali ang Diyos na kami ay piniling kami. That is a calling. Calling ang pagiging isang ina. At hindi kami pinili o tinawag ng Diyos kasi perfect kami. Amen? Hindi kami perfect. Kakamali din kami. May mga failures din kaming nagagawa. May mga disappointments din kami nagagawa na pwedeng ika-disappoint ng aming mga anak. Pero wag na magmula sa atin na tayo pa ang magdagdang o siyang
mag-criticize, magmumula pa sa atin ng kanilang mga anak, ang pagiging, parang ating mga ina ibagsak o iba. Kaya nung nabasa ko yun, natutuwa ako kasi after nun, ikinasal na yun, dalawa. Si Pastora at saka yung lalaki. Pero inyo makikita nyo sa post, ang aga-aga. Sabi niya, ayan ka na naman, ang aga-aga, yan na naman ang iyong umagahan. Alak. Pero naman nilunok niya yun. Bilang isang pastora, ang kanyang napangasawa ay drug addict. Umiinom. May anak na dalaga. Magaganda ako sa magaganda. Hindi ko babanggitin kasi kilala yun. Lalo na ni Brian. Kilala ni Brian. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo, totoo yun, hindi po kami perfecto. Kaya wala sana kaming maririnig na, "Huwag ko naman tanda, natuloy ako pa ng pastora." Tusukoy po matulog, tugutin ko kayo. Naintindihan na po ba? Pinili ng Diyos ang ating mga ina. Siya ang tumawag sa atin. And it doesn't mean that we are perfect. That's why God called us. Hindi kami perfecto, kaya kami ang pinili ng Diyos na maging ina. Hindi rin perfecto si Maria, kaya siya ang pinili ng Diyos upang liman ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi siya perfecto. Pero salamat sa Diyos, dahil sa Panginoon, pinapalimanan niya. At may mga anak minsan sinisisi ang ina. Kung di sana kayo naging mahigpit sa amin, sana hindi kami ganito. Sabi ko nga sa inyo, mga ina, masyado lang kaming protective sa mga anak namin. Talagang naroon sa tagpo, kahit kayong mga lalaki, abay, anak mo nga lalaki, si Timoteo eh. Parang nga, inisip ko tuloy, parang mas mahigpit pa ako kay Tim kaysa sa mga babae na anak ka. Kaya, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag nyo nang sabihin pala, si mama kasi, si mami kasi. No, nakala mo, makakita lang mo, gano'n na sasabihin. Ayan, kaya ganito tuloy kami ngayon, matandang binata. Ayan, wala na eh. Siyempre, nahihiya na kami, matanda na kami. Di ko sino na lang. Hindi, gano'n. Huwag nyo sisihin ang nanay nyo. Naunawahan niyo po ba mga kapatid? Mga tatlong katotohanan lamang po ito. Pangatlo, a mother called by God never relinquishes the title. Ano ibig sabihin ng relinquishes? Bumibitaw sa aming titulo bilang isang ina. Pansinin natin ang Panginoong Jesus. Nung siya'y isilang hanggang sa tagpo na ang Panginoong Jesus ay ipako sa krus, nasaan si Maria? Nasa tabi ng Panginoong Jesus. Ang mga tao sa paligid mo, kaya alam mo po mga anak, ewan ko, kayo ba nakita niyo na iniwanan kayo sa ere ng nanay? Siguro iniwanan na kasi nasa langit na. Pero nung buhay sila, kahit hindi perfect yung mga yan, hindi kayo iiwan yan hanggang dulo. Ang totoo. Ayan. Talagang kahit mali pa kayo eh. Tama? Ang mga ina, kahit mali tayo, hindi tayo naniiwan hanggang dulo. Kaya nga alam niyo ba kung anong pinakamasakit sa isang ina? Ang siyang magbigay sa kanyang anak. Isang ina ang in-interview ko. Sabi niya, alam mo ba, Seth, ang pinakamasakit na tagpo sa isang ina ay yung makita niya siyang maglilibing sa kanyang anak. Okay lang sana yung mga anak maglilibing, nandun. Pero yung ina ang maglilibing sa kanyang anak, napakasakit yun sa isang ina. Kanya ang Panginoong Jesus, nang nalagutan ng hininga, nasa ang si Maria? Nandun siya. Kaya ano yun? Sobrang bagbag ng damdamin ni Maria. Nung ginawa sa Panginoong Jesus, nung siya'y naglalakad, dala-dala niya yung krus, pasan-pasan niya, hinahagupit siya, dinuduraan siya, pinagwiwikaan siya na hindi maganda. Alam niyo ba mga nanay, kapag nagsalita kayo ng hindi maganda sa anak niya, nangyari kayo. May isang nanay nga, nakita ko eh. Kristiyano pa daw. Pastora na siya ngayon. May hindi man lang ang ina. May bumili na nga
Jollibee. Hindi yung anak niya na andun. Hindi man lang ang binigyan. Kahit isang french fry siguro. Abay sa sama ng loob ng ina. Halika nga dito! Bibili tayo! Fried chicken! Pero sa Jollibee, pinarinig pa. Halika dito! Ano ba yan? Pakadada mo? Hindi man. Kaya alam niyo, kami mga nanay. Di ba sabi ko sa inyo na, alam niyo, talagang mamahalin ko kayo kapag hindi mo talaga pinagdamutan ng mga anak. Kaya alam niyo, tuwa-tuwa ko talaga. Nakita ko yung my day yung isa nila. At saka niyo, ay, kumakain si Ben. Sabi si Michael. Sabi ko, maraming salamat talaga sa inyo. Kasi kadalakan ng isang ina na minamahal ang kanilang anak ng ibang tao. Napakasaya ko na naman mga parents ko. Kaya pero pagka yung mga anak, yung mga may anak, okay ba sa'yo pagdamutan ng anak mo? Parang ang lahat ng mga bata, binigyan ng relo, yung anak mo wala. Ang bata pa naman, kung saan meron, nakaano talaga sila, nag-aabang din ng parang meron sa kanila, di ba? Kaso walang inaabot. Halika! Ibig tayo! Mas marami! Grabe kayo yan! Kasi yung mga ina, ayaw talaga na nagiging kawawa ang anak. Totoo yan! Kaya nga pag 7th birthday, mangungutang yan kahit sa 5-6. Sabi nga ng isang gobernador ng Batangas. Sino ba yun? Yung kakakasal na. Naikuto siya. Ang napangasawa niya ay 32. O hindi yan na, 32. 32 ni si Chiwa. Sabi niya, bakit doon po kayo ikinasal sa Kapitolyo ng Batangas? Sa munisipyo. Kasi talaga kami mga Batanggini. Di bali na maunang yabang, wag lang. Yung bang, di bali daw maunang yabang, wag lang malagpasan yung parang masapawan. Ganun daw sila. Pero alam niyo, nakakatawa. Ang mga ina, diba? Minsan, kung wala man dito lang sa church na ito. Pero yan talaga nakikita ko sa mga ina. Mangungutang. May panghanda lang sa birthday na ano. Puso ngayon ng cupcake, di ba? Mga donut na nakabitin. Kung kahit yung cupcake lang na dyan sa tindahan, ano ang tawag sa cupcake na yun, lagyan mo lang ng ice, hindi parang gano'n lang sa picture nyo. Basta't maka-puso lang. Ganyan ang ina. Ako nga, sabi ko, kung makaganyan ay, yan, JS na yan ha, tantanan mo ako. Kung wala kang pambayad dyan, huwag kang sumali sa left, di kita bibigyan ng pera. Sabi niya, ako na magbabayad. Hindi sa inyo. Baka mamaya, isumbat mo ka sa akin, diba? Siya daw magbabayad. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Dating ng bayaran, masama pa loob, hindi ko pa utahin. Sabi mo kay Amelia, ay hindi! Nahala ka dyan, magbayad. Hindi ko babayaran yan. Nasa kwarto na siya. Ano ko sila ate, matadala ng pera. Pagka sila bibili. Sabi ko, ganyan, wala na siya. Ito ang pera. Hindi ko naman mapitiis. Pati sa damit. Ay, hindi ba niya lang? Kung ano lang ang damit yan, yun na lang ang damit. Ate, sige, punta tayo di Divisoria. Dinala ko talaga sa Divisoria. Sinama ko talaga sa pamilya. Kaya nakita niya, papangit ng gown to, pero ang mamahal. Hindi siya namin mismo, 10,000, 12,000, kapit-kapit. Siyempre, hindi mo matiis. I-repair mo rin ang damit. Pagdating naman sa makeup, makeup ka ba? Nakabala ka ba ng mga tao? Pero binigay ko rin naman ang pagpamikap kasi hindi mo matiis. Alam niyo yun? Pagkaan rin, sige, kailangan mo rin maayos. Mga kapatid, akala lang natin minsan iniiwan tayo ng mga nanay natin sa iyo. Kasi doon sa mga gusto natin pangarap, hindi nila tayo sinasagot. Pero ang totoo, nananalangin ang mga yan at gumagawa ng paraan ng tahimik para naman maibigay din kung ano yung pangangailangan ng mga. Kaya may mga inabaon sa utang eh. Kaya kung kayo man ay nagbabayad ng utang, kasi hindi nyo naman alam kung saan nagamit yun. Huwag naman kayo magreklamo. Bahala ka dyan, nanay, makulong ka. Bahala ka dyan. Sabi din namin yung pera. Pero hindi. Kaya salamat sa buhay ni Casey. Ganun siya sa nanay niya. Hindi na siya mabaon sa utang ng kanyang nanay na ito. Purihin ang Diyos. Hindi kasi natin alam ang mga sakripisyo ng isang anak.
nakikita kasi ng lahat ng yan, ng mga nanay, yung loob at labas. Yung mga nangyayari sa loob ng bahay, kung ano ang kulang. Ang mga anak, saan ba unang lumalapit? Sa tatay, sa nanay? Okay na? Kayo mga anak, saan kayo lumalapit? Sa tatay, sa nanay? Sa sa Panginoon. Napakabanal. Sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pero alam niyo, totoo yun. A mother called by God never relinquishes the title. Ang pagiging ina niyan, mula nung isinila kayo sa mundong ito, hanggang mawala kayo sa mundong ito, hindi nawala ang pagiging ina. Kaya, alam niyo kung may mga pagkakataon pa, kaya nga sabi ko sa inyo, hanggang buhay pa ang nanay niyo. Kung magbigay naman kayo ng bulak-bulak, huwag naman yung pagpatay na ibibigay nyo kasi patay na sila. Kung kailan patay na, tsaka nyo gagarbuhan ng bulaklak nyo, sa tingin nyo ba'y makakamin nila yun? Kung kailan na nakaburol na, tsaka nyo sasabihin nyo, alam nyo, papasalamat ako sa Panginoon kasi si Mama, buhay ko. Kayo mga I love you talaga. Bakit alam mo sa I love you mo? Di ko na naririnig at maririnig yan, yung I love you mo. Kayo ba natawagan niyo na ba ang nanay niyo? Ma, kumusta ka na? I miss you, I love you. Nasabihan niyo na ba ang nanay niyo? Nang walang kabog-kabog, hindi yun, ma, nasaan ka na? Kailangan ko ng ganito. Kaya lang tatawag kasi may kailangan. Na para ba kailangan, kumain ka ng kailangan nila. Yun lang ang dahilan, kaya tatawag. Na huwag tayo maging tatawag lang tayo pag may kailangan para sa pansarili nating interest. Kundi alam nyo yung salita na, kumusta ka na? Kumain ka ba dyan? Nainit ba dyan sa nagkarian? Sabi niya, ma, kailan ka uuwi? Akala ko ba't tinatanong kung ba't ako uuwi at nang-inis ako? Anong dahilan? Kasi na-injan yung magdala ka. Sinigwelas. Oh, kagayo. Masarap magkaroon. Blessed. I am blessed. Diba? Yun naman ang sabi. A mother called by God. Blessed. Tulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, kasi pagka mga okasyon, Mother's Day, yung umiyak-iyak. Maging ano lang tayo, realization and ano ba yun, kailangan maunawaan namin din natin. Ako lagi ko binabanggit naman kahit sa mga worker, gusto ko talaga kinukumusta niyo yung mga nanay mo. Naalala ko nun, medyo awkward eh. Sabi, sa pamilya pala ng pastor, hindi kayo sabi ng gano'n. Inamumumusta. Nasa Marinduque si Sister Pinagtunda Rosa. Umawag si Pastor Lee. Hello ma, kamusta po kayo dyan? Yung huling tagpo. Sige po ma. O siya po, ingat kayo dyan. I love you po ma. Pa, I love you. Sabi ni Sister, uy, sabi, love you daw. Nagtuturo sila pa. Kasi hindi sila sanay na nakakarinig. Pero, unusual yun sa kanila. Hindi pang karaniwan. Di ba ikaw sinabihan ka rin ni Jane? I love you, nasa Cebu siya. Kasi yung salita, I love you, I miss you, kumusta ka na? Napaka-powerful ng salitang yun. Para kahit kanino, pag na, kesa naman kapag kasamang crush-crush lang, kapag sila, kumusta ka na? Naku, ay talagang hindi mo na alam kung ano tumaas ang ano mo, ang mata mo, tumirik na. Ano, nasabihan ka lang ng crush mo, kumusta ka na? Kumain ka na po. I love you. Ano ba yun? Yung pinanood nila sa akin, na nasa private computer shop daw. Ay, siya ka na nga, kayo, mga piso niya. Basta ka, ay, wala. Kung mga gano'n, kinikilig lang pagka gano'n. Alam niyo ba, kapag may mga mahal kayo sa buhay na sinasabi niyo, iba ang impact naman. Kasi hindi yun pangkaraniwan eh, na naririnig at marinig sa akin. Sino po dito buhay pa ang nanay niyo? Buhay pa. Nasasabihan niyo ba sila na may love you? Baka ang mga nanay niyo may ginawang hindi maganda sa inyo, hindi kaya sasabihin niyo. Yan naman hindi maganda at iba ako sasabihin mo, hindi parang wala na yan. Tandaan mo, hindi perfecto ang nanay mo. At kung dahil lang sa kanya, kaya ka rin na parang may dahilan ang Diyos. May paraan at plan ang Panginoon kung bakit ang nangyari. Pero
lagi natin tatandaan. Ang mga ina, sila ang huli mong makikita na nandyan lang sa tabi mo nakapalit at handa ka alalahin. Iiwan ka ng lahat, patuloy. Pero ang isang ina, talagang darating siya sa tabi na hindi tayo iiwan. Kahit nga mali pa tayo eh. Kaya masabi ko sa inyo, minsan ang mga ina, consentidor din. Pagka may mga ganyan tagpo talaga na, alam niyo yun, minsan yung pagiging consentidor namin, hindi na lang kami umiimik kasi alam naman, mali din naman talaga. Pero hindi namin pinangangalandakan ang may kasalanan ngayon. At gayon din dapat tayo mga anak sa ating mga ina. Kung nagkamali man ang ating mga ina, huwag na huwag magmula sa atin na sila ay ibagsak at hindi. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon sa mga may ina pa, may pagkakataon pa po kayo na magpadala sa kanila kung sila ay may Gcash. Ay, hindi nyo na sorpresahin ng van. Yun lamang, kasi totoo yun. Ang Mother's Day, hindi naman tuwing May, second Sunday of May. Araw-araw kaya kami mayroon na bilang isang ina. Sa totoo lang. At purihin ang Panginoon dahil anak na para, pero yung mga patay na, huwag mo nang gisingin ha? Dani ka? Baka mamaya. Pero salamat sa Diyos dahil kahit malayo sila, napakasimple na lang ng communication natin ngayon. Marami na tayo pwedeng gamitin social media. At isa pa ay, kaya nga binigyan daan natin yung araw na ito, na wala tayong wifi para makapagplano na agad kayo para sa inyong mga ina o sa mga ina na nasa tahanan nyo. Mga auntie nyo, o gusto nyo i-treat, sige i-treat nyo. Sabi nga nila ay, naku, ang mga ina yan, naghihintay lang yan ng treat. Mula sa mga anak, alam nga namang araw nila, sila pa magsasabi, kain naman tayo, ikain na naman ako. Parang nakakahawa naman yung nanay nyo. Pero alam niyo, mga ina, maunlawain naman. Alam din naman nila pagdala. At alam din naman nila pagkamila. Kaya salamat sa inyo lahat. Walang kasahan dito sa lahat. Bakit ka lang ng utang mo sa kanila. Purihin na Diyos. Pero masaya ako. Alam niyo po, ang isang kagalakan ng isang ina ay hindi yung maririnig nilang papuri mula sa ibang tao. Kundi yung appreciation ay mula sa kanilang mga anak. Kasi may mga tao na na-appreciate nila yung ibang tao, pero yung sarili kina nila, hindi nila na-appreciate. Kaya nga sabi ko noong birthday ko, okay lang ako na walang matanggap na pagbati mula sa iba, pero yung mga message ng anak ko, kung sino ako sa kanila bilang ina, yun talaga ay nakakapagpas. Kasi mahirap naman, ibang tao na hindi ka naman kasama sa loob ng bahay, puring-puri ka, pero yung sariling mga anak mo, walang masabing maganda sa iyo. Kasi ibig sabihin, magaling ka lang sa ibang tao, pero sa sarili mong pamilya ay hindi ka ayos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, mga anak, purihin ang Panginoon, blessing na magkaroon ng isang ina, at isa rin namang calling na tinawag na blessed ang mga ina, dahil ang Panginoon mismo ang nagtakda para sa kanila na mabigyan ng isang supling, hindi lang isa, higit pa, Panginoon sa ganon, alam ng Diyos kung bakit niya ito pinangyayari. At sa mga wala pang anak at wala pang asawa sa ngayon pa lang, simulan niyo ng pag-submit sa Panginoon ng buhay. Ma-realize natin na may mga tagpurin na hindi lagi tama ang mga desisyon na pinagagawa natin sa ating mga anak because we're not perfect. Sabi nila, mothers knows best. No. Jesus knows best for us. Good, better, yan lang ang kaya niya sa atin. Pero kaya pa rin gumawa ang pinakamabuti sa atin ay walang utang ng ibang Panginoon. Pangatlo, iiwan tayo ng lahat. Pero ang Panginoon, hindi tayo iiwan. At isa doon sa kanyang ilalagay sa atin ay ang ating mga inanang. Amen? Kaya kahit ang mga ina, kuya na, alam niyo, hindi pa rin magawang makatulog. Ang mga tatay, sisikapin din nilang gising. Pero talagang bibig, pero ang ina, di ba? Mararamdaman nila kung yung anak nila gutom na. Maramdaman niyo ba yun? So, pag gutom na yung anak nila, ay, naku yung bibig ko, ay, naku, si ano, nagwawala na yun. Kasi, may signal eh. Yung dibdib,
May signal na rin ba sa inyo? Sorry na. Kaya, totoo yun. Alam namin kapag yung anak namin ay gutom na, kahit gustuin man namin matulog pa, hindi talaga kami pwedeng matulog. Lalo na pag may sakit yung mga bata. Amen? Salamat sa Panginoon. Nasabi na po ba ng mga asawa niyo na sa dinami-dami ng babae, sa kanilang lahat ay nakahihilig ka? Nasabi na po ba ng asawa niyo, sa dinami-dami ng babae, pero sa kanilang lahat, nakahihilig ka? Wow! Tapos yung mga pagbati, ano? You're the best mom in the whole world. Parang gusto ko na, parang hindi na kahit hindi na the best, magpakain ka na lang, pero. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Ito lang po yung tatlong katangian na masasabi natin sa buhay ni Maria. Alam natin na naging mabuti at hindi nagpasala ang Panginoon Jesus. Bagamat siya'y tao ng panahon iyon. Nag-anyong tao, fully man. Pero salamat sa Diyos. Walang tagpo nang dahil kay Maria, nagkasala ang Panginoon Jesus. Mahirap po maging isang ina nang alam mo na yung taong iyon ay inihahanda para maging tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi natin alam kung ano yung mga preparation na ginawa ni Maria. Kung paanong pakikitungo ang dapat niyang gawin sa Panginoon Jesus. Kasi maliit pa lang ang Panginoon Jesus, nandun na siya sa templo nangangaral na siya Pero bilang isang ina, sasabi, ay, bilisan mo dyan. Ikay sumunod, at ikay bata ka. Hindi po. Kahit kami po mga ina, natututo kami sa mga anak namin. At hindi naman nawa ang mga anak natin matuto sa atin. Makapulot sila ng mabuting asal, magandang pag-uugali na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo sa mga ito. Salamat po, O Diyos, kung buhay pa ang aming mga ina. Mabigyan na namin ng pagkakataon na sila'y maparangalan. Hindi dahil sa kami, Panginoon, ay mayroong mga bagay na pwede namin maibigay sa kanila. Kundi yung mga salita na pwede namin masabi, makapagpa-recognize kung sino sila bilang mga ina sa amin. Isang malaking bagay na pwede namin masambit at marinig nila mula sa amin. Panginoon, anumang pagkukulang ng aming mga ina, alam namin, O Diyos, kayo na rin ang nagpasya at nagtakda na mangyari ang lahat ng bagay na iyon. Salamat sapagkat sa buhay ng aming mga ina, naroon at nagkaroon kami ng buhay. Yun lamang galing namin nila kami sa kanilang sinapupunan sa loob ng siyempre. Hindi madali ang kanilang mga pinagdaanan. Hanggang sa pagluwal, hanggang sa paglaki, hanggang sa maihatid sa aming hangkungan, naroon pa rin ang kanilang pagiging ina na naroon, O Diyos. Kayo ang tumawag at nagtalaga na kami tawagin sa ganong profesyon. Kaya alam namin, O Diyos, hindi ito kagaya ng isang trabaho sa isang kumpanya na mayroong limited time na dapat namin ilaan sa pagtatrabaho. Kundi 24 hours, Lord God. Ito isang trabaho na ipinagkatiwala niyo sa amin. Na alam naman namin, Panginoon, ibinigay niyo ito dahil ito'y kaya namin sa tulong at biyaya niyo sa buhay ng bawat isa. Sa mga ina ng tahanan na naririto kayo umaga, kay Sister Michelle, kay Sister Maricel, kay Sister Mary sa inyong libro. Salamat, Panginoon, na kami tinawag niyo. Salamat, Panginoon, dahil kami ay pinagpala niyo. At patuloy na magiging pagpapala, hindi lamang sa aming mga asawa, sa aming mga anak, maging sa mga tao na nakapaligid sa amin. Makita nila kami, Panginoon, na sa kabila ng mga kahirap at mga pagsubok na pinagdadaanan, naroon pa rin na masilayan sa aming mga mukha ang kagalakan at walang pagsisisi na kami ay pinili niya na maging ina ng aming mga anak. Pinagpapala ko po ang bawat tinanatahanan sa umaga ito. Marami kaming mga daladala sa aming mga damdamin, sa aming kaisipan, mga tulong na nais naming matanggap mula sa aming mga mahal sa buhay. Pero salamat sapagkat naririyan lagi ang tulong niyo sa amin na laging handang saklolo sa oras ng kabagabagan. Salamat sa inyo, Panginoon. Nagpapala po namin sila. At kung may mga tagpuman, O Diyos,
na hindi man kami ma-appreciate ng mga tao nakapaligid sa amin. Salamat sapagkat kayo ang unang nag-appreciate sa amin at kayo ang unang nakakita ng kakayanan na meron kami. Sapat na iyon, O Diyos, upang kami magpasalamat, upang kami maging masaya at magalak sapagkat kayo ang Diyos ang unang nakakita ng kakayahan na iyon para sa bawat isa sa amin. Pinagpapasalamatan po namin, O Diyos, ng inyong mapagpalang kamay na siyang laging umaabot sa amin, umaaliw sa amin ang inyong banal na Espiritu at siyang totoong nagbibigay ng aming pangangailangan. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay na napakabuti niyo sa inyong lamang pinakamayamang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nabalik ka lang po sa MC. Salamat sa Diyos. At ngayon mo, hawakan po natin ating Panginoon at tayo ay magbigay sa Panginoon. At tayo po na yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nalatanggap sa bawat araw, Lord God. Dalangin po namin sa aming pagbibigay, Panginoon, na masupuan niyo po ang bawat isa na masayang magbibigay sa inyo, Lord God. Patuloy na pagpapala kayo ang maranasan, Panginoon. Maging sa mga hindi makapagbibigay, Lord God, alam namin na sila nagnanasalit na makapagbigay sa inyong gawain, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala ang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Alam namin tayo na ito yung babalik ng siksik at bimbing ang mga tao sa kanilang buhay. Salamat po kayo sa paglalagay sa pangalan ni Jesus. Yo
Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo. Napakabuti ng aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po kami sa sayang na hayag sa mga Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtutulong, Lord God. Kami dapat ay maging completely submitted sa inyo, Lord Jesus. Kami kayo, Panginoon, ay yung pagkalain, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa buhay na yung lingkod na pahayag na yung mga salita, Panginoon. Patuloy niyo po siya pagpalain sa lahat ng aspekto ng kanyang buhay, Panginoon, sa buhay ng kanyang pamilya. Hallelujah. Ang mga nag-isar ng puso, Panginoon, alam namin ito'y pagkakulog ko sa inyong pagpapanatan, Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat din po kayo sa buhay ng mga ilan, Lord God. Patuloy na gumagawa sa inyong kalooban, Panginoon. Patuloy niyo po sa matigyan ng karunungan, Panginoon. Bago pa na nila ang mga tungkulin nila sa kanilang mga anak, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat din po kayo sa paghahanda niyo po sa amin, hindi na maging ina sa amin, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo na pinangayunin sa aming buhay, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwala mo na yung yan. Dalangin po namin ang pag-iingat dito sa bawat isa, Lord Jesus. Hallelujah. Hindi niyo makita ko, Panginoon, sa susunod na linggo, Panginoon, kapag-aral na nila yung mga salita, Lord. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magawa yung kalooban sa aming buhay, Lord. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Wala naman pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kayo Diyos na mabuti. Kayo Diyos na napagyan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyo na namin pinagkakatiwala ang lahat na may kasamang pasasalamat, Panginoon. Salamat dito, Panginoon, sa inyo mga ginamit sa multitude nito, Panginoon. Sa mga musician, Lord God, sa mga Christian, Panginoon, sa MC, Panginoon, sa mga leader, Lord God, salamat po pang pagpapala ng ang aming maranasan sa mga mga pag-iingat, Panginoon, sa aming mga Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito po ang nalangin at sa inyo lamang po ang matas na papuri, pagsamba at pagpapala sa tanging pangalan ng si Jesus. Amen.